Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1341 hanggang Kabanata 1350. Kabanata 1341. Nakita ito, lahat ng mga mata ay napunta kay Fanli. Maaari kayang ang matandang ito ay gustong makialam. Nang marinig ito, tumingin si Yehan kay Fanli, siya ay ngumisi, at nagsabi, "Matanda, sino ang nagsabi kanina na ito ay isang personal na alitan? Wala itong kinalaman sa digmaan ng 10 dinastiya, at wala itong kinalaman sa iyo, bakit, ngayon ay gusto mong bawiin ang iyong sinabi? Makialam! Ang kapal ng mukha mo." Nagalit si Fanli, namula ang kanyang mukha, at isang malamig na hininga ang lumabas mula sa kanyang katawan. "Ang kapal ng mukha ko." Ngumisi si Yehan, at nagsabi, "Matanda, gaya ng kasabihan, ang puno na walang balat ay tiyak na mamamatay, ang taong walang hiya ay mananaig sa mundo, nauunawaan mo nga ang diwa ng kasabihang ito, gusto kong itanong, maaari ka pa bang maging mas walang hiya?" Nang marinig ang mga salitang ito, may mga pagsabog ng magaan na tawanan mula sa langit at lupa. Tunay nga, ang ginawa ni Fanli ay salungat sa kanyang sinabi kanina, at ito ay lubhang walang hiya. Hiniling sa kanya ni Mo Chanho na ihinto ito kanina, ngunit sinabi ni Fanli na wala itong kinalaman sa kanya, at ngayon na ang pakikialam ni Yehan ay hindi maganda para sa pamilya Yuan, ang matandang ito ay sumulpot upang makialam. "Hayop, kung hindi ka aalis, naghahanap ka ng kamatayan." Seryoso ang mukha ni Fanli. Ngumiti si Yehan at nagsabi, "Matanda, kung gusto mong umalis ako, ibigay mo muna ang Jansong order." Nang marinig ito, nagsigaw si Fanli sa galit, "Bata, huwag mo ngang isipin. Ako ang nagtakda ng mga alituntunin. I-disqualify kita ngayon ng matandang ito, para hindi ka na makalahok sa ikalawang round." Ang mga salita ni Fanli ay nagpadilim ng mukha ni Yehan, "Matanda, kung hindi mo ibibigay sa akin, kukunin ko na lang ito. Kung may tapang ka, subukan mo." Nagtinginan ng dalawa, matalas na parang kutsilyo. Nang makita ito, ang mga mata ng langit at lupa ay lumiit. Lalaban ba ang binatang iyon sa referee na ito mula sa lungsod ng imperyo? Gayunpaman, sa sandaling ito ng tensyonadong kapaligiran, isang nakakatakot na malamig na singgal ang biglang lumabas mula sa langit at lupa. Kailan pa nagkaroon ng ganito kalaking karapatan ang isang hamak na alipin upang magpasya sa pag-promote ng ibang tao? Bibigyan kita ng 3 hininga upang ibigay sa kanya ang sword order, kung hindi, kahit na dumating si Chu Wuya hindi kita mapapanatili. Pagkatapos magsalita, isang nakakatakot na liwanag ng espada ang bumaba mula sa langit at direktang tumama sa battle platform. Ito ay isang espada na kasing itim ng tinta, at may isang nakakatakot na aura sa espada. Sino iyon? Nang makita ito, lahat ay tumingin sa langit, ngunit walang ibang tao sa langit maliban kina Yehan at iba pa. Sa buong langit, bukod kina Yehan at iba pa, walang ibang mga estranghero, ngunit saan nanggaling ang malamig na singgal na iyon? Sino ang may-ari ng boses na iyon? Sa itaas ng kawalan, sina Yuan Jianfeng at iba pa ay sumimangot. Agad, ang mga mata ng lahat ay bumalik sa espada na nakatusok sa battle platform. Isang nakakapanginig na puwersa ang kumakalat. Ang espadang ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong espada. Ang titig ni Yehan ay nakatuon din sa espadang ito. Ang espadang ito ay tiyak na ang espada ng taong nagsalita kanina, ngunit, base sa taong nagsalita kanina, tila, tinutulungan siya nito. Sa sandaling ito, tiningnan ni Fanli ang itim na espada, at isang takot na ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha, na parang nakakita siya ng isang bagay na ikinatakot niya, at ang mga matandang palad niya ay hindi mapigil ang manginig. Agad, sa ilalim ng mga nagtatakang titig ng karamihan, kinuha ni Fanli ang isang itim na token mula sa kanyang dibdib. Ang token na ito ay ganap na itim at may 5 panig. Ang makapangyarihang salitang espada. Sa sandaling kinuha niya ang token, inihagis ito ni Fanli kay Yehan nang hindi man lang nag-iisip, ngunit ang kanyang mukha ay medyo pangit pa rin, marahil dahil sa taong nasa dilim, napigilan lamang niya ang galit sa kanyang puso, hindi naglakas loob na sumuway. Hawak ni Yehan ang sword order sa kanyang kamay, at kakaiba siyang tumingin kay Fanli, ang matandang ito ay naging masunurin na ngayon.
Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay medyo kakaiba rin, ngunit nahulaan ng lahat na ang taong nasa dilim ay dapat na hindi pangkaraniwan, at alam ng referee mula sa lungsod ng imperyo kung sino ito, kaya ibinigay niya ang sword order kay Yehan nang hindi nag-iisip. Kung hindi, sinabi lang ni Fan Li na gusto niyang i-disqualify si Yehan. Kung wala ang mga salita ng taong nasa dilim, hindi niya kailanman ibibigay kay Yehan ang sword sec order ng masaya. Matalino ka? Wala akong pakialam sa nangyari ngayon, ngunit mas mabuting huwag kang makialam sa mga gawain ng ibang tao, kung hindi, papatayin pa rin kita. Sa dilim, nagsalita ulit ang may-ari ng boses. Nagpangiti ito kay Fan Li ng paulit-ulit, at ang lahat na nakatingin sa kanya na may isang nagsusumamong tingin ay talagang gustong malaman kung sino ang taong iyon. Nang makita ito, isang kakaibang kulay ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Tumingin siya sa langit, sinusubukang hanapin ang may-ari ng boses na iyon. Hehe, bata, huwag mo nang hanapin, sabihin mo sa akin kung ano ang pangalan mo. Kabanata 1342. Nang marinig ito, inilahad ni Yehan ang kanyang mga palad patungo sa kawalan, at nagsabi, ang pangalan ko ay Yehan, salamat sa iyong tulong, nakatatanda. Hindi, bata, pansamantalang ibinigay sa iyo ang espadang ito. Kung gusto mo, maaari kang pumunta sa lungsod ng Imperyo Jan, gamit ang espada upang hanapin ako. Matapos sabihin ito, ang may-ari ng boses na iyon ay nawala na, at wala na siyang sinabi pa, na parang pumunta siya rito dahil kay Yehan, at ngayon na ang mga paliwanag na dapat ipaliwanag ay tapos na, dapat na siyang umalis. Sa pagitan ng langit at lupa, mayroong isang maikling katahimikan. Sa oras na ito, marahil ay nadama ang pag-alis ng may-ari ng boses, bumantong hininga si Fan Li kay Yehan, ibinagsak ang isang piraso ng sword sec order at umalis ng diretsyo. Ang taong iyon ay hindi inaasahang lumitaw sa maliit na lugar na ito, at nagsalita rin siya para kay Yehan, ngayon ay hindi na maglakas loob si Fan Li na puntiryahin si Yehan kahit gaano pa siya hindi nasisiyahan sa pagkikita kay Yehan. Dahil sa pagkakakilanlan ng taong iyon, hindi talaga ito isang bagay na kayang salungatin ng isang maliit na tao na tulad niya. Nang makita ang pag-alis ni Fan Li, sina Yuan Jianfeng at Xing Chen ay medyo pangit ang itsura, umalis si Fan Li, sino ang manggugulo kay Yehan. Kapatid mo, darating kami at ipagpapatuloy ang pag-aayos ng isyong ito sa lungsod ng desyerto. Malamig na bumantong hininga si Yuan Jianfeng, at sina Xing Chen at ang dalawa ay umalis ng diretsyo sa kawalan, malamang nahabulin sina Fan Li, Yehan at Mo Feiwo parehong nakakuha ng sword sec order, ngunit hindi pa ito nakuha ni Yu Wenlai. Nang makita ito, ang mga miyembro ng pamilya Yuan at pamilya Xing ay isa-isang umatras mula sa plaza. Ang mga tao ng pamilya mo ay nakahinga ng maluwag. Ang laban ngayon ay halos samaire sa kanilang pamilya mo. Mabuti na lang at ang pamilya Yuan at ang pamilya Xing ay umatras na ngayon. Sa kawalan, binitawan ni Yehan si Mo Feiwo sa sandaling ito, ibinigay ang isa sa mga sword sec token sa kabilang partido, at nagsabi, Feiwo, ang sword sec token na ito ay para sa iyo, at ngayon ay tapos na ang kompetisyon, bumalik muna sa bahay ng Mo. Aalis na muna ako, magkikita tayo ulit kung may pagkakataon. Matapos sabihin iyon, umalis si Yehan, mahigpit na hawak ang itim na espada sa battle platform, at mabilis na nawala sa paningin ng lahat. Kapatid Ye, tinitingnan ang nawawalang likod ni Yehan, si Mo Feiwo ay nagsalita, ngunit wala siyang masabi. Pagkatapos, si Mo Chanho ay lumapit kay Mo Feiwo, tinapik siya sa balikat, at nagsabi, Feiwo, pera na, bumalik muna tayo, lahat ng ito ngayon ay ganti, pinabayaan natin siya noon, at ngayon, ating matikman ang lasa ng pagpapabaya. Habang nagsasalita, sumulyap si Mo Chanho sa mga posisyon ni na Feng Wuji at Feng Yunyang, ang kanyang mga mata ay malungkot, bukod sa ang pamilya Mo at ang pamilya Feng ay may kasunduan pa rin sa kasal, maituturing silang malapit na kamag-anak, kahit na dahil sa pamilya Mo ay nagbibigay kay Feng Yunyang taon-taon para sa kapakanan ng malaking halaga ng mga dibidendo ng spiritual stone mula sa pamilya Feng, ang pamilya Feng ay hindi dapat manatiling tahimik ngayon. Gayunpaman, ginawa ito ng pamilya Feng. Sa ilalim ng pinagsamang pagsugpo ng pamilya Yuan at ng pamilya Xing, ang pamilya Feng ay hindi nagpakawala ng kahit ano. Gayunpaman, ang paraan ng mundo ay ganito, lahat ng kamao ay malaki, ang malalakas ang nirerespeto, ang pamilya Yuan at ang prinsipe na si Chu Wuya ay nagkaroon ng ugnayan, paano masasalungat ng mga tao ng pamilya Feng ang prinsipe na si Chu Wuya para sa isang maliit na pamilya Mo. Naramdaman ng titig ni Mo Chanho, si Feng Wuji ay bumantong hininga ng malamig, si Feng Yunyang ay kalmado ang itsura, ang pagpapabeya sa isang pamilya Mo ay walang anuman sa pamilya Feng.
Sa oras na ito, ang mga mata ni Mo Feiwo ay tumingin din sa posisyon ni Feng Wuji, at nagsabi sa isang malamig na tinig, Feng Wuji, makinig ka sa akin, ang aking pamilya mo at ang inyong pamilya Feng sa Tianfeng City ay magpuputol ng ugnayan at wawasakin ang pakikipag-ugnayan simula ngayon, dahil ang lalaking gusto ko, si Mo Feiwo, ay isang mabuting tao tulad ni kapatid Ye Hanye, hindi isang duwag. Kung gusto mong pakasalan ako, Mo Feiwo, ikaw Feng Wuji ay hindi karapat-dapat. Nang marinig ito, ang mukha ni Feng Wuji ay nanlamig, at ang kanyang mukha ay biglang naging napakapangit. Gayunpaman, kung ikukumpara, si Feng Yunyang ay mas malakas kaysa sa city mansion ni Feng Wuji, at kalmado niyang sinabi, ang pamilya mo, talagang gusto ninyong makipaghiwalay sa aking pamilya Feng. Ang aking pamilya mo ay ayaw subukan ang pakiramdam ng pagpapabeya. Ang dalawang anak na lalaki ng pamilya Feng, patawarin mo ako sa hindi pag-aliw sa inyo. Malamig na bamantong hininga si Mo Chanho. Ang ginawa ng pamilya Feng ay nagparamdam na sa kanya wala na siyang pag-asa sa pamilya Feng, ngunit ang binata na kanilang pinabayaan noong una ay mas malakas kaysa sa 10 pamilya Feng. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, si Mo Feiwo ay namatay na ng 2 beses. Tingnan natin kung gaano katagal mabubuhay ang inyong pamilya mo nang walang proteksyon ng aking pamilya Feng. Sabi ni Feng Wuji na may pang-iinis. Nang marinig ito, tumawa si Feng Yunyang at nagsabi, Wuji, dahil ayaw tayo ng iba, bumalik tayo sa lungsod ng imperyo kasama ko. Gusto kong makita kung anong karapatan ng mga taong na-promote na maging mapagmataas sa lungsod ng imperyo. Ang unang round ng kompetisyon ay natapos na. Matapos umalis si Yehan sa plaza, bumalik siya sa kanyang silid sa restaurant at nakakuha ng karapatang makilahok sa ikalawang round. Para kay Yehan, walang ibang mahalaga. Ano ang magiging kapalaran ng pamilya mo sa hinaharap? Wala na rin itong kinalaman sa kanya. Ang tanging bagay na nakakaawa kay Yehan ay hindi pa rin patay si Yu Wenlai, hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya sa susunod. Ngunit sino ang misteryosong lalaking iyon? Ito ay nagpagtataka kay Yehan, bakit pinili ng kabilang partido na tulungan siya. At bago umalis, nag-iwan siya ng isang espada, kung saan maaari siyang pumunta upang hanapin siya sa lungsod ng imperyo. Janj. Bulong ni Yehan ang lugar na ito, iniisip na ang misteryosong lalaki ay nasa Janj na ito, at gusto niyang malaman kung sino siya. Pagpunta lamang sa lungsod ng imperyo natin malalaman. Iniisip ito, inayos ni Yehan ang kanyang mga iniisip. Dahil nanalo siya ng unang pwesto sa unang round dito sa Damu City, hindi na siya dapat manatili rito. Sa halip, dapat siyang pumunta sa lungsod ng imperyo at ipagpatuloy ang pakikilahok sa ikalawang round ng kompetisyon. Kabanata 1343. Mukhang panahon na para umalis dito at pumunta sa lungsod ng imperyo bukas. Huminga ng malalim si Yehan, ngunit kung paano makarating sa lungsod ng imperyo ay isang sakit ng ulo para kay Yehan. Iyon ay, umikot ako sa loob at labas ng lungsod ng disyerto, at hindi pa ako nakapunta sa ibang lugar. Agad, umalis si Yehan sa restaurant at nagtanong sa lungsod. 2 oras ang lumipas, bumili siya ng kompletong mapa ng Great Chu Dynasty sa isang tindahan. Nang bumalik siya sa restaurant, binuksan ni Yehan ang mapa at tiningnan ito. Ang mapang ito ay napakamatibay. Dapat itong gawa sa balat ng halimaw. Hindi ito mabubulok sa loob ng ilang dekada. Gayunpaman, matapos basahin ni Yehan ang mapa, kinuwente niya ito ayon sa mga proporsyon sa mapa. Isang nakakagulat na sagot, iyon ay, ang teritoryo ng Great Chu Dynasty ay marahil kasing laki ng Silangang Asya. Silangang Asya na sumasakop sa China, Japan, Bangzai Country, North Korea, Mongolia at iba pang mga bansa. At ang buong teritoryo ng Great Chu Dynasty ay katumbas ng isang Silangang Asya. Medyo nagulat si Yehan sa kanyang puso. Ang Chu Dynasty ay napakalaki. Kung ang 10 dinastiya ay pinagsama-sama, gaano kalawak ang magiging lugar nito? Bukod dito, mayroong daan-daang dinastiya sa Yaoguang Domain, at mayroong 9 na superpower sa itaas nila. Gaano kalawak ang mga lugar na ito kapag pinagsama-sama? Ang lugar ng Yaoguang Realm ay marahil mas malaki kaysa sa mundo, ngunit gaano kalawak ang buong God and Demon Continent? Ang mga mata ni Yehan ay nagpakita ng isang pagnanais. Kinabukasan, matapos maligo at magpalit si Yehan ng isang hanay ng puting damit na binili niya kahapon sa tindahan, nag-iisa siyang umalis sa restaurant at nagtungo palabas ng Damu City. Ang binata ay napakagwapo, ang kanyang magandang damit ay walang dunges, ang kanyang hanggang balikat na itim na buhok ay umiikot sa hangin, ang kanyang mga mata ay kasing itim ng tinta, kasing lalim ng kalangitan sa gabi, saan man ang anggulo, siya ay isang bihirang batang talento na gwapo.
Mabilis, pumunta at ipaalam sa pinuno ng angkan at sa dalaga, mukhang aalis na siya sa ating Great Desert City. Sa labas ng restaurant, matapos makita si Yehan, ang dalawang utusan ng pamilya Mo ay nagmadali patungo sa direksyon ng pamilya Mo. Si Yehan ay pansamantalang nanatili sa restaurant na ito, at malalaman ng pamilya Mo sa pamamagitan ng pagsuri. Hindi nagtagal, nakarating na si Yehan sa ilalim ng mga pader ng Great Desert City. Nang makita ang daan sa labas ng lungsod na umaabot sa dulo ng kanyang paningin, si Yehan ay nakangiting naglakad pasulong laban sa hangin. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa kalye sa likod ni Yehan, isang grupo ng mga kabayo ang dumating na mabilis na tumatakbo, na nagpapaalog sa buong kalye. Kabilang sa mga ito, ang taong dumating ay ang kawal area ng pamilya Mo, at si Mo Feiwo na may maputlang mukha ay nakaupo sa ibabaw ng pinakamabilis na tumatakbong kabayo sa unahan. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Yehan. Ang dalagitang ito ay malubhang nasugatan sa pag-atake ni Yu Wenlai sa kompetisyon kahapon. Bakit siya lumabas sa oras na ito? Kapatid Ye, ang boses ni Mo Feiwo ay narinig mula sa malayo, at pagkatapos, ang kabayo ay tumaas sa harap ni Yehan, at tumigil sa pag-iingit. Nang makita si Mo Feiwo na tumalon mula sa kabayo, binigyan siya ni Yehan ng isang sambat na tingin, at nagsabi, "Ikaw na babae ay nasugatan at hindi mo alam kung paano magpahinga ng maayos, hindi ko kailangan na makita mo siyang umalis." Habang nagsasalita, sumulyap din si Yehan kina Mo Chanho at iba pa na sumusunod kay Mo Feiwo. Ang mukha ni Mo Feiwo ay medyo mapatla pa rin. Namula siya at hinihingal at nagsabi, "Kapatid Ye, hindi ako nandito para ihatid ka. Gusto kong sumama sa iyo at pumunta sa lungsod ng imperyo upang makilahok sa ikalawang round ng kompetisyon." Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan at nagsabi, "Ngunit ang iyong sugat ay hindi pa gumaling, paano ka makakaligtas sa mahabang paglalakbay?" "Okay lang, ang sugat na ito ay gagaling sa loob ng 2 o 3 araw, Kuya Ye, maaari mo ba akong payagang sumama sa iyo?" Inaasahang tiningnan ni Mo Feiwo si Yehan, ang kanyang maputlang mukha ay walang dugo. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Mo Chanho ang kanyang mga tauhan na bumaba sa kabayo at lumapit kay Yehan, at nagsabi na may mapait na ngiti, "Binata Ye, ang nangyari noon ay nagkamali ang aking pamilya mo, ngunit wala itong kinalaman kay Feiwo, magkaibigan pa rin kayo, hindi ba? Kahit na ang dalagitang ito ay matigas ang ulo at iginiit na sumama sa iyo, hindi ko siya mapapayuhan." Sinabi rin ni Mo Fei, "Kapatid Ye, hayaan mong sumama si Feiwo sa iyo. Ito ang kanyang unang paglalakbay sa malayo. Kasama mo, maaari pa rin niyang alagaan ang kanyang sarili sa daan. Kung siya ay pupunta sa lungsod ng imperyo ng mag-isa at makatagpo ng panganib, hindi ko alam ang gagawin." Kapatid Yehan, ako, Mo, ay may mga mata ngunit hindi nakakita ng Mount Tai noon. Umaasa ako na marami kang mga matatanda. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin at sa iba pa. Noon, nalilito ako. Hindi ko alam kung paano makipagkaibigan sa mga Ginoo, ngunit kasama ako ng mga masasama na nakasakit sa akin. Nasaktan pa nito ang lahat. Taos pusong tiningnan ni Mo si Yehan, at ang pagsisisi sa kanyang mga mata ay nagulat kay Yehan. Sa paligid, dahil sa paglitaw ng mga tao mula sa pamilya Mo, maraming mga nag-aaruga ang nagtipon. Para kay Yehan, matapos makapasa sa unang round ng kompetisyon kahapon, kilala na siya ng lahat sa Damo City. Mukhang pupunta si Yehan sa lungsod ng imperyo. Nakikilala ng mga tao ng pamilya Mo ang pagkakamali ng orihinal na pangyayari na medyo may estilo. Tiningnan ni Yehan si Mo Feiwo at nagsabi, "Sigurado ka bang maayos ang iyong katawan?" "Oo." Malakas na tumango si Mo Feiwo, nakatitig kay Yehan gamit ang isang pares ng magagandang mata nang hindi kumukurap. "Sige." Umiling si Yehan at nagsabi, "Ngunit huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo ng nangyari, at ito ang unang pagkakataon ko na pumunta sa lungsod ng imperyo. Hindi ko alam kung ano ang aking makakaharap sa hinaharap. Hihi, kapatid Ye, kaya, tayo dalawa ay dapat maglakbay ng magkasama." Nang marinig ang pangako ni Yehan, masayang tumawa si Mo Feiwo. Sa oras na ito, dinala ni Mo Chanho ang kabayong sinasakyan niya, ibinigay ito kay Yehan, at nagsabi, "Binata Ye, mahaba ang lalakbayin, at ang kabayong ito ay maaaring maglakbay ng libu-libong milya sa isang araw." "Salamat." Tumango si Yehan, tumalon at umupo sa saddle. Nang makita ito, kinuha ni Mo Feiwo ang pasan mula kay Mo Chanho at isinabit ito sa kanyang likod. Tumalon din siya sa saddle. Nagtinginan ng dalawa at sabay na umalis. Sa likuran nila, ang mga tao mula sa pamilya Mo at ang mga nag-aaruga sa desyerto ay nakatitig sa kanilang mga likuran. Kabanata 1344.
Sa ibabaw ng kabayo, nakaharap sa malakas na hangin, si Yehan ay nakatitig sa unahan, tinitignan ang walang hangganang lupain, hinahangad niya ito, ang liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap na parang apoy, nagninangas na nagsusunog. Sa pagkakataong ito, iiwan niya ang lungsod ng disyerto, at pupunta upang makita ang lungsod ng imperyo na hinahangad ng lahat. Sa pagkakataong ito, gusto niyang makalabas sa Great Chu Dynasty at makita ang langit at lupa sa labas. Sa pagkakataong ito, gusto niyang iwanan ang kanyang sariling pangalan sa kalangitan na ito, sa lupaing ito, at sa mundong ito. Ang paglalakbay na ito ay nagsiwalat ng isang alamat ng immortalidad na nagulat sa mga panahon. Sa mundong ito, dumating si Yehan, at siya ay nakatadhana na mag-iwan ng isang nakakagulat at napakagandang marka para sa mundo na tignan at purihin. Sa pagkakataong ito, lumipas ang panahon, at bago nila nalalaman, sina Yehan at iba pa ay umalis na sa Damo City sa loob ng 5 araw. Ang madilim na gabi ay napakatahimik, ang buwan ay nakasabit ng mataas, at ang mga bituin sa langit ay kumikinang na may liwanag ng bituin, kaya sa ilalim ng madilim na gabi, mayroong isang mahinang liwanag. Sa isang patag na lugar, isang apoy ang nagninangas ng husto. Sa ibabaw ng apoy, mayroong isang gininto ang USA na tumutulo ng mantika, at ang mga samyo ay nagmumula sa paligid ng apoy. Si Yehan ay nakaupo na nakadapa sa tabi ng apoy, may hawak na kahoy na patpat sa kanyang kamay upang pukawin ang apoy. Ang nagninangas na apoy ay nag-ilaw sa mukha ni Yehan, at ang kanyang malalim na mga mata ay paminsan-minsang titingin kay Mo Feiwo na nakadapa at nagpapagaling. Pagkatapos ng 5 araw na paglalakbay, huminto at umalis, ang sugat ni Mo Feiwo ay halos gumaling na. Sa oras na ito, si Mo Feiwo, na mariing nakapikit ang kanyang mga mata, ay dahan-dahang binuksan ang mga ito, ang kanyang magagandang mata ay kumikinang na parang 2 bituin, at isang makapangyarihang aura ang lumabas mula sa kanyang katawan. Nang makita ito, ngumiti si Yehan at nagsabi, "Binabati kita, nakapasa ka na sa kaharian ng 2 bulaklak." Nang marinig ito, masayang ngumiti si Mo Feiwo, "Kapatid Ye, ako ay isang biyaya sa kapahamakan. Hindi lamang ako gumaling sa aking mga sugat, ngunit nakagawa rin ako ng pagsulong sa aking kaharian. Kung muling makaharap ko si Yu Wenlai, tiyak na papatayin ko siya hanggang sa maging ulo ng baboy." Nagsabi si Yehan na may ngiti, "Ang kaharian ng 2 bulaklak ay hindi masyadong malakas. Kung pupunta ka sa lungsod ng imperyo, marahil ay maraming tao sa iyong kaharian. Kung gusto mong magtagumpay sa 2 round ng kompetisyon, dapat mong pagsikapan na mapabuti ang iyong lakas. Kapatid Ye, hindi ako kasing baliw mo." Inilabas ni Mo Feiwo ang kanyang dila, at pagkatapos ay kakaiba siyang tumingin kay Yehan at nagtanong, "Kapatid Ye, ilang taon ka na ngayong taon?" 22. Sumagot si Yehan nang hindi nag-iisip. Sabi ni Mo Feiwo, "Narinig ko mula sa aking ama na ang pagpasa sa Gathering Realm sa edad na 20 ay itinuturing na medyo maganda. Kapatid Ye, kung maaari kang makapasa sa Heavenly Human Realm bago magsimula ang 2 round ng kompetisyon, tiyak na makakilahok ka sa round 3. Umaasa ako." Umiling si Yehan, itinapon ang kahoy na patpat, at ang Dragon Scale Dagger ay kumislap sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sinimula ni Yehan na salakayin ang inihaw na gininto ang laro, gamit ang Dragon Scale Dagger upang putulin ito. Nang makita ito, walang pagkagulat sa mukha ni Mo Feiwo, dahil sa mga nakaraang araw, alam na ni Mo Feiwo ang tungkol sa pagmamayari ni Yehan sa Somero Ring, at ang lahat ng bagahe na dala ni Mo Feiwo ngayon ay nasa Zumi Ring ni Yehan. Inilalagay ito sa loob ng miring. Sinandal ni Mo Feiwo ang kanyang baba gamit ang isang kamay, tiningnan si Yehan na naghihiwa ng masasarap na pagkain, at nagsabi, "Kapatid Ye, minsan naiisip ko kung ikaw ay mula sa ating mundo, dahil sa tingin ko ay masyadong tanga at misteryoso ka, wala kang alam tungkol sa ating Great Chu Dynasty, ngunit parang alam mo ang lahat." Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Yehan, at sinaman niya ng tingin si Mo Feiwo, "Pinupuri mo ba ako o sinasaktan mo ako, dalaga?" "Hihi! Siyempre pinupuri kita. Ako, kapatid Ye, ang pinakamalakas sa buong mundo." Tinitingnan ng isang piraso ng masarap na malambot na karne na ibinigay ni Yehan, kinuha ito ni Mo Feiwo at nilamon ito nang hindi pinapansin ang kanyang hitsura. "Kapatid Ye, ngunit nasabi na, nakalimutan mo na ang lahat sa nakaraan, paano mo mahahanap ang iyong pamilya sa hinaharap? Gaano man kahirap, mahahanap ko sila. Tama na, huwag kang magtanong ng maraming bakit, kumain ka lang, at magpahinga pagkatapos kumain, dahil kailangan mong maglakbay bukas." Hindi ito ang unang pagkakataon na maranasan ni Yehan at iba pa ang isang gabi na tulad nito, ngunit si Yehan ang nagbabantay sa gabi araw-araw, at si Mo Feiwo ay humiga lamang sa kanyang kondongan at pumasok sa panaginip.
Ito ang unang pagkakataon para sa dalagitang ito na maglakbay sa malayo. Ang tanging taong maaari niyang pagkatiwalaan ay si Yehan, at si Yehan, ang tanging taong maaari niyang pagkatiwalaan ay ang kanyang sarili. Unti-unti, kalahating buwan na ang lumipas. Bagaman ang mga kabayo sa ilalim ng kanilang mga paa ay maaaring maglakbay ng libu-libong milya sa isang araw, kalahating buwan na ang lumipas, at sina Yehan at iba pa ay 2 pa rin ang layo mula sa lungsod ng imperyo. Sa kabutihang palad dahil sa mga geographical na dahilan ng bawat lungsod, pagkatapos ng unang round ng digmaan ng 10 dinastiya, mayroong isang buffer period na 3 buwan bago ang ikalawang round, kaya sina Yehan at iba pa ay hindi nag-alala na makaligtaan ang ikalawang round. Sa loob ng kalahating buwan na ito, sina Yehan at iba pa ay naglakbay sa kabuoang 18 lungsod, nakakilala ng higit pang mga tao, higit pang mga bagay, at higit pang mga masters. Sa sandaling ito, sa daan sa labas ng isang malawak na lungsod, ang dalawa ay dumating na mabilis na nakasakay sa mga kabayo. Kapatid Ye, ayon sa mapa, ang lungsod sa unahan ay Raoshui City. Pumunta tayo sa isang tindahan sa lungsod at magpahinga ng isang gabi bago umalis. Kabanata 1345. Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan ang langit, may 3 o 4 na oras pa bago dumilim, ngunit hindi pa sila nagpapahinga simula umaga. Wala naman pakialam si Yehan, ngunit ang pangangatawan ni Mo Feiwo ay hindi naman kasing ganda ng isang lalaki. Tumango si Yehan at nagsabi, pagkatapos ay pumunta tayo sa lungsod at maghanap ng hotel para manatili, at magpatuloy sa ating paglalakbay bukas ng umaga. Matapos sabihin iyon, ang dalawa ay bumaba sa gate ng lungsod, at ipinasok ang kabayo sa Raoshui City. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Yehan at Mo Feiwo ay dumating sa isang tuluyan. Kusa siyang lumapit at nagtanong na may ngiti, kayo dalawa, mukhang galing kayo sa malayo, kailangan niyo ba ng matutuluyan? Tumango si Yehan at nagsabi, bigyan kami ng 2 silid at ilang pagkain. Sige, kayo dalawa ay pakiusap. Matapos ibigay ang kabayo sa bata, sina Yehan at Mo Feiwo ay pumasok sa tuluyan. Maraming tao sa tuluyan na ito. Matapos maghanap ng isang lugar na walang laman, sina Yehan at Mo Feiwo ay umupo. Umupo ako at nakinig sa mga taong nag-uusap sa tuluyan. Sa ngayon, ang unang round ng 10 Dynasties War sa mga pangunahing lungsod ng Great Chu Dynasty ay tapos na. Sa panahong ito, ilang grupo ng mga kalahok ang pumasok sa ating Raoshui City. Parang Chilean City, Tishan City, Qingfeng City sa paligid natin, at iba pang mga kalahok mula sa mas malalayong lugar. Ang mga maliliit na ito ay pupunta lahat sa Imperial City. Mukhang dapat din tayong pumunta sa Imperial City. Pagdating ng oras maaari mong tingnan ang ikalawang round, ang mga ito ay kabilang sa mga nangungunang henyo mula sa lahat ng pangunahing lungsod, at may ilang tunay na nangungunang henyo sa kanila. Ang mga nakaraang araw ay talagang masigla, ngunit narinig mo na ba na may isang puwang na biglang bumukas sa Blackwind Forest sa hilaga ng Raoshui City? Hindi ko alam kung bakit, at maraming tao na ang nagpunta upang mag-imbestiga. Narinig ko na iyon. Parang may mga guho na nahukay. Kung gayon, hindi natin ito maaaring palampasin. Hindi pa malinaw, ngunit ang lugar na iyon ay medyo kakaiba. Nang marinig ito, sa isang mesa na hindi kalayuan kina Yehan at iba pa, isang babaeng mga 18 o 9 na taong gulang ay kumunat ang ilong at nagsabi sa isang babae sa tabi niya, Ate, mukhang alam ko marami na ang mga tao sa lugar na iyon, huwag mong hayaang makuha ng iba ang magagandang bagay. Ang babaeng nakaupo sa tabi ng dalaga ay nakasuot ng puti, may itim na scarf na nakasabit sa kanyang mukha, kaya hindi makita ng iba kung ano ang kanyang itsura. Mahinang nagsalita ang babae, Suso, bumaba ulit tayo ngayong gabi. Ngunit ate, ang iyong sugat. Bago matapos magsalita ang dalaga, ang babae ay nagsabi, okay lang, maging maingat lang tayo sa pagkakataong ito. Natagpuan ko ang Yinyang Underground Palace pagkatapos ng maraming pagsusumikap, at tiyak na hindi ako susuko ng madali. Umupo sina Yehan at Mo Feiwo sa tuluyan at tahimik na nakinig sa mga tinig sa kanilang paligid, ngunit ang paksa na kanilang pinag-usapan ay hindi nakapagpukaw ng interes ni Yehan. Ang kanilang destinasyon ay ang malawak na lugar ng lungsod ng imperyo, ang ibang mga lugar ay hindi gaanong kaakit-akit sa kanila. Bago pa man mailagay ang pagkain at alak sa mesa, hindi mapigilan ni Yehan na tingnan ang mga bisita sa tuluyan nang wala siyang magawa. Ang dalawang babaeng nakaputing damit ay nagparamdam kay Yehan ng kaunting kakaiba dahil natuklasan ni Yehan na hindi niya makita ang dalawa. Anong uri ng estado ito? Sa kasong ito, alinman sa sadyang itinago ng kabilang partido ang estado o ang estado ng kabilang partido ay lumampas kay Yehan.
Gayunpaman, kahit alinman sa mga ito, ipinapakita nito na ang dalawang babaeng ito ay hindi simple. Bukod dito, mayroong isang itim na scarf na nakasabit sa mukha ng babaeng nakaputi, malinaw na ayaw na makita ng mga tao kung ano ang kanyang itsura. Magsalita ng pareho. Marahil ay nadama ang titig ni Yehan, ang babaeng nakaputi at ang dalaga ay parehong sumulyap kay Yehan. Pagkatapos nito, ang dalaga ay bumantong hininga kay Yehan at sinaman siya ng tingin na nagparamdam kay Yehan na napahiya. Ate, ang manyak na ito ay tumitingin sa atin. Binigyan ni Suso si Yehan ng hindi magandang tingin. Nang marinig ito, mahina ang nagsalita ng babaeng nakaputi, huwag mo siyang alalahanin, magpahinga ka ng mabuti pagkatapos kumain, at lalabas tayo ng lungsod patungong Blackwind Forest sa gabi. Hihi, kapatid Ye, nakakahiya na ngayon, sino ang nagsabi sa iyong tumitig ng matagal sa iba? Sa tapat ni Yehan, si Mo Feiwo ay walang pakialam na tumawa, at sinaman ni Yehan ang dalaga ng isang tingin, kalokohan, ang iyong kapatid na si Ye ay nakatingin ng hayagan. Sa oras na ito, ang bata ay nagdala na ng pagkain at alak sa mesa, at hindi nila pinansin ang ibang mga bagay. Pagkatapos ng isang masarap na pagkain, sa pamumuno ng bata, sina Yehan at Mo Feiwo ay dumating sa kani-kanilang mga silid. Pagkatapos maglakbay ng halos buong araw, pareho silang medyo pagod, kaya nagpahinga na lang sila sa silid. Si Yehan ay nakaupo na nakadapa sa kama at nagsimulang pumasok sa estado ng pag-aaruga. May ilang oras pa bago magsimula ang ikalawang round ng digmaan ng 10 dinastiya. Samantalahin ang buffer period na ito, gusto ni Yehan na mapabuti ang kanyang kaharian at maabot ang kaharian ng langit at tao. Gayunpaman, bago iyon, kailangan munang itaas ni Yehan ang kanyang sariling lakas sa tuktok ng jogging. Ang mga alon ng kapangyarihan ay kumakalat sa silid ni Yehan, at habang nag-e-ensayo si Yehan, ang mga puwersang ito ay sunod-sunod na pumasok sa kanyang katawan. Ganoon lang, at hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas, si Yehan, na nag-e-ensayo, ay biglang ginising ng isang nakakatakot na aura. Ang aurang ito ay dumating at binalot ang buong lungsod na parang isang napakalaking alon na nagparamdam sa mga tao na napakaliit. Sa madilim na silid, biglang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata, isang pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil ang aura ay napaka-nakakatakot na naramdaman niya ito kahit na habang nag-e-ensayo, hindi pa ito naramdaman ni Yehan noon. Pagkatapos ng gayong nakakatakot na aura, agad, hindi lamang si Yehan, kundi pati na rin ang buong nag-aaruga sa Roushui City ay nagulat sa aurang ito. Sunod-sunod, ang mga figure ay lumipad sa kalangitan sa gabi, at ang kanilang mga mata ay nakatingin sa parehong direksyon. Halos madaling araw na sa sandaling ito, kahit na ang langit ay medyo madilim pa, ngunit nakikita ko na ang ilang mga bagay ng malinaw. Ang buong Roushui City ay tila maingay sa sandaling ito, at ang ingay ay magkakaugnay, na ginagawang ang madilim na mundong ito ay tila naging isang malabo. Ang isang palengke ng gulay ay average. Kabanata 1346. Nagmamadali ring lumabas si Yehan sa silid sa oras na ito, tinitingnan ang mga figurang sumakop sa kalangitan sa gabi, at sinusundan ang direksyon na kanilang tinitingnan. Tiningnan din ni Yehan ang labas ng Roushui City. Sa harap ng mga mata ng lahat ng lugar na pupuntahan, mayroong isang malawak at matabang kagubatan. Sa lugar na iyon, isang napakalaking aura ang patuloy na kumakalat sa Roushui City. Ang hiningang ito ay napaka-nakakatakot na kumalat pa nga sa Roushui City. Ano ito? Hindi ko alam. Mukhang may kinalaman ito sa Blackwind Forest. Narinig ko na may isang puwang na biglang bumuka sa Blackwind Forest sa mga nakaraang araw. May mga tinig sa kalangitan sa gabi isa-isa, at lahat ay nag-uusap tungkol sa kagubatan. Kapatid Ye, ano ang nangyari? Sa sandaling ito, si Mo Feiwo ay nagising din, at lumapit siya kay Yehan. Hindi ko alam. Umiling si Yehan. Sa oras na ito, maraming tao na ang tumakas patungo sa labas ng Roushui City. Pagkatapos ng lahat, ang hiningang ito ay napakahanga, tiyak na hindi ito simple, marahil ay may ilang kayamanan na ipanganganak. Nang makita ito, tinanong ni Mo Feiwo si Yehan, kapatid Ye, pupunta ba tayo at titingnan? Maghintay muna tayo, ang pag-uumaga ay nagsasalita. Umiling si Yehan, para sa hindi kilalang bagay na iyon, hindi niya isusugal ang kanyang buhay, ang aura ay napaka-nakakatakot, walang nakakaalam kung anong uri ng panganib ang naroon, lubhang hindi matalino ang magmadali, at ang mga pupunta ay maaaring mag-explore muna ng daan. Di nagtagal, isang oras ang lumipas, ang langit ay maliwanag na, ngunit ang aura ay kumakalat pa rin patungo sa Roushui City, tinatakpan ang buong Roushui City, nang hindi humihina.
Sa panahong ito, maraming tao na ang nagpunta sa Hefeng Forest. Sina Yehan at Mo Feiwo ay tumakas din patungo sa labas ng Roushui City sa oras na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawa ay dumating sa harap ng isang malawak at matabang kagubatan. Ang kagubatang ito ay napakalawak, parang isang kagubatan ng mga sinaunang panahon. Ito ay napakamakapal, at ang pinagmulan ng nakakatakot na aurang iyon ay nagmumula sa kagubatang ito. Mukhang nandito na ito. Mag-ingat ka kapag pumasok ka. Maraming tao na rito. Kung makakita ka ng magandang bagay mamaya, maaaring may away. Tinitingnan ng Guangwo sa harap niya, sa kagubatan, huminga ng malalim si Yehan. Nang makarating siya rito, ang nakakatakot na aura ay naging mas nakaugat sa puso ng mga tao. Bukod dito, malabo na naramdaman ni Yehan ang isang pamilyar na pag-aalsa ng aura. Tumango si Mo Feiwo, at pagkatapos, ang dalawa ay sumugod sa kagubatan na parang dalawang bugzo ng hangin. Sa kagubatang ito, hindi lamang ang mga tao ang nakatapak, kundi pati na rin ang mga halimaw. Gayunpaman, matapos lumitaw ang nakakatakot na aura, ang kagubatan ng mga halimaw dito ay karaniwang nag-hibernate dahil nakakaramdam sila ng matinding kapangyarihan ng takot mula sa hiningang iyon. Kaya, kalahating oras ang lumipas, sina Yehan at Mo Feiwo ay nakarating sa pinakaloob ng Blackwing Forest ng walang hadlang. Tinitingnan ng unahan, sa paningin ni Yehan at iba pa, isang nakakatakot na bitek ang kumalat sa lupa. Ang bitek na ito ay maaaring higit sa 10 talampakan ng lalim at halos 1,000 metro ang haba. Sa dulo ng bitek, isang palasyo ang tila lumitaw mula sa lupa, nakatayo sa ibabaw ng lupa. Ang palasyong ito ay puno ng maringal na karangalan na nagpapaparamdam sa mga tao na parang isang nakakatakot na malakas na lalaki ang dumating dito. Sa sandaling ito, sa harap ng palasyo, ang figure ay nanginginig, at lahat ng mga mata ay nakatitig sa palasyo. Tiningnan ni Yehan at ng dalawa ang palasyo sa harap nila, at isang pagkagulat ang sumilay sa kanilang mga mata. Ang palasyo sa harap ay daan-daang talampakan ng taas, tumataas mula sa lupa at matayog sa ibabaw ng lupa. Ang figurang nakatayo sa harap ng palasyo maaari lamang nilang tingnan ang palasyong ito. Matapos makita ang tagpong ito, sina Yehan at Mo Feiwo ay nagmadali patungo sa harap ng palasyo isa-isa, tinatitigan ang palasyo na may mga nakakagulat na ekspresyon. Ang paligid ng palasyo ay magulo, at ang buong lupa ay tila nakaranas lamang ng isang malaking bagyo. Parang lindol, sa harap ng palasyo, mayroong isang malaking gate na may nakaukit na salitang yin-yang. Sigurado ako, ito ay tiyak na ang Yin-Yang Underground Palace, ang dojo kung saan nagsanay si Venerable Yin-Yang. Hindi ko inaasahan na ito ay nasa maliit na Blackwing Forest na ito. Posible nga na si Venerable Yin-Yang ay isa sa mga pinakamakapangyarihang lalaki na nakatayo sa tuktok ng ating Great Chu Dynasty, at marahil ang dojo lamang kung saan siya nag-e-ensayo ang maaaring maging napakaganda. Sa ngayon, ang palasyong ito ay biglang lumitaw sa Blackwing Forest. Natatakot ako na maraming bihirang kayamanan sa loob. Anong sayang? Hindi natin kayang makapasok sa palasyong ito gamit ang ating lakas. Nang marinig ang mga tinig mula sa paligid, nagulat na nagtanong si Yehan, maaari kayang ang palasyong ito ay talagang lumabas mula sa lupa. Sabi ni Mo Feiwo, kapatid Ye, kung ito ang Yin-Yang Underground Palace, posible iyon. Narinig ko noon mula sa aking ama na si Venerable Yin-Yang ay hindi mahulaan at bihasa sa Yin-Yang. Isa sa grupo ng mga tao, sa kabutihang palad, ang balita ng palasyong ito ay hindi pa kumalat, kung hindi, natatakot ako na ang Jansong ay magpapadala ng mga tao upang suriin ito. Maaari nitong igalaw ang puso ng Jansong, mukhang may kayamanan nga sa loob. Kumislap ang isang apoy sa mga mata ni Yehan, tiningnan niya ang gate ng palasyo, at nagsabi, Feiwo, may pumasok na bago tayo, ngunit dapat tayong maging maingat kapag pumasok tayo, walang nakakaalam kung anong mga panganib ang nasa Yin-Yang Underground Palace na ito. Tumango si Mo Feiwo. Agad, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng paligid, sina Yehan at Mo Feiwo ay sabay na sumugod, patungo sa gate ng palasyo. Nang makita ito, ang mga mata sa paligid ay napunta kina Yehan at Mo Feiwo. Ang pasukan ng Yin-Yang Underground Palace ay may makapangyarihang mga kapangyarihan ng Yin-Yang. Kahit na ang mga eksperto sa kaharian ng dalawang bulaklak ay halos makapasok lamang. Mukhang ang dalawa ay naglakas loob na sirain ang gate ng Underground Palace. Mukhang mayroon silang lakas. Sa harap ng gate ng Underground Palace, sina Yehan at Mo Feiwo ay huminto. Dito, mayroong isang umaalon na puwersa ng Yin-Yang na sumusulong, puno ng isang nakapipinsalang aura.
Naramdaman ng puwersang yin-yang na ito, ang mga sulok ng mga mata ni Yehan ay biglang kumurap dahil natuklasan niya na ang kanyang mga mata ay hindi mapigil ang umikot. Kapatid Ye, dapat mayroong isang yin-yang barrier dito. Marahil ay iniwan ito ni Venerable Yin-yang noong nabubuhay pa siya, ngunit si Venerable Yin-yang ay isang maalamat na figure 500 taon na ang nakalilipas. Ngayon na ang ganitong katagal na ang lumipas, ang kapangyarihan ng barrier na ito ay tiyak na hangina. Marami, sabi ni Mo Feiwo. Kabanata 1347. Tumango si Yehan, at agad na nakita ang kanyang mga kamao na mahigpit na nakakuyom, at pagkatapos ay isang nakakatakot na puwersa ang sumabog patungo sa harap ng higanting pinto. Boom! Sa isang iglap nang tumama ang suntok ni Yehan sa harap ng higanting pinto, isang gumugulong na tunog ng panginginig ang nailipat, nakikita ng mata, kasunod ng suntok ni Yehan, parang mayroong isang may kurtina ng tubig sa hangin na nabasag, at ang umiikot na kapangyarihan ng yin at yang ay nawala sa isang iglap. Pumasok na tayo. Agad, hinayla ni Yehan si Mo Feiwo papasok sa palasyo ng mabilis, at matapos makapasok sina Yehan at iba pa sa palasyo, muling lumitaw ang yin-yang barrier. Matapos makapasok sa palasyo, ang lumitaw sa harap ni Yehan at iba pa ay isang walang laman na bulwagan, ang buong bulwagan ay walang laman, napapalibutan ng mga mural sa mga dingding ng palasyo, sinamahan ng ilang kakaibang rune, ang pinaka nakakaakit ay ang sa dingding sa gitna ng pangunahing bulwagan, mayroong isang 6 na bituing disenyo na may lapad na 2 metro. Ang mga sulok ng disenyo ay tila nahawahan ng pagbibigay ng dugo na mukhang kakaiba at hindi mahulaan. Kapatid Ye, may 3 pinto dito, alin ang dapat nating puntahan? Sa sandaling ito, ang tinig ni Mo Feiwo ay hinayla ang titig ni Yehan mula sa 6 na bituing disenyo, at tumingin si Yehan sa unahan. May 3 pinto sa harap ng pinto, bawat isa ay eksaktong magkapareho. Lumapit si Yehan upang tingnan, ang 3 pintuang ito ay marahil hindi gaanong simple, dapat mayroong isa pang misteryo. Agad, binuksan ni Yehan ang kanyang clairvoyance at tumingin sa unahan. Gayunpaman, sa pagkagulat ni Yehan, nawala ang kakayahan ng kanyang clairvoyance na makita ang palasyo, tulad ng paningin ng ibang mga nag-aaruga. Ang kapangyarihan ng yin at yang. Nanigas ang mga mata ni Yehan. Sa palasyong ito ang kapangyarihan ng yin at yang na hamarang sa kanyang kakayahan sa clairvoyance. Ito ay ang pagbabago ng kanyang mga mata ay dahil din sa kapangyarihan ng yin at yang, at ang kasalukuyang pagkagambala ay dahil din sa kapangyarihan ng yin at yang. Ano ang nangyari, kapatid Ye? Tiningnan ni Mo Feiwo si Yehan na nakasimangot at nagtanong. Wala ito. Umiling si Yehan at nagsabi, Feiwo, subukan natin ang gitnang daan. Mamuunang sumabog. Tandaan na sumunod ka sa akin ng maigi. Oo. Tumango si Mo Feiwo, at agad, sa pamumuno ni Yehan, ang dalawa ay naglakad ng diretso patungo sa pinto sa gitna, at pumasok dito. Ito ay isang mahabang pasilyo na walang katapusan. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos makapasok sina Yehan at Mo Feiwo, isang nakakatakot na puwersa ang sumabog sa kanila sa harap nila. Nakatitig si Yehan, at nakakita ng isang nakakatakot na bagyo ng pagkawasak na sumasabog sa harap ng dalawa. Ang bagyo ay naglalaman ng makapangyarihang mga puwersa ng yin at yang na maaaring madaling sirain ang lahat sa pasilyong ito. Bukod dito, sa pasilyong ito, mayroong ilang mga malamig na bangkay. Malinaw, ang mga taong ito ay lahat ng mga nag-aaruga na pumasok sa simula at pinatay ng bagyo ng pagkawasak. Nang makita ito, ang ekspresyon ni Yehan ay nanatiling hindi nagbabago. Bigla, mula sa kalaliman ng mga mata ni Yehan, isang makapangyarihang puwersa ng yin at yang ay namumulaklak din. Ang puwersang ito ng yin at yang ay tila may nakakatakot na puwersa ng pagsipsip karaniwan, ang bagyo ng pagkawasak na sumabog patungo kina Yehan at iba pa ay tila agad na nabasag. Isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang sumabog mula sa mga mata ni Yehan, na parang isang walang katapusang vortex. Bigla, ang lahat ng kapangyarihan ng yin at yang na nasa bagyo ng pagkawasak ay nagtipon patungo sa mga mata ni Yehan noong nakaraan, na parang nakita na nila ang kanilang pag-aari, wala silang pagtutol sa puwersang iyon ng pagsipsip. Ang mga mata ni Yehan ay ganap na na-fuse sa mga yin at yang na kwintas, at ang yin at yang na kwintas ay ang pinagmumula ng kapangyarihan ng yin at yang. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yehan ay ang yin at yang na kwintas, na maaaring madaling lunukan ang mga puwersang yin at yang na ito. Sa likuran ni Yehan, matapos mapanood ang tagpong ito, tinitigan ni Mo Feiwo si Yehan na may kakaibang tingin sa kanyang magagandang mata. Ang bagyo ng pagkawasak ay nakakatakot, ngunit madali itong sinipsip ni Yehan.
Sa loob ng pasilyo, sa loob ng maikling panahon, ang bagyo ng pagkawasak na nabuo ng puwersa ng yin at yang ay ganap na nilulo ng mga mata ni Yehan, at ang buong pasilyo ay naging tahimik muli. Kapatid Ye, ang iyong mga mata. Nagulat na tiningnan ni Mo Feiwo si Yehan. Ipapaliwanag ko sa iyo ng detalyado mamaya, tahakin natin ang pasilyong ito para tingnan. Matapos sabihin ito, si Yehan ay lumipad ng diretso patungo sa harap ng pasilyo, at may naramdaman siya na ang Yin Yang Underground Palace na ito ay maaaring makapagpabago sa kanyang buhay. Ang mga mata ay nagbago muli, dahil mayroong kapangyarihan ng Yin Yang sa Yin Yang Underground Palace na ito, at ang kapangyarihang ito ay eksakto kung ano ang kailangan ni Yehan. Hanggat may sapat na kapangyarihan ng Yin at Yang para sa kanya na sipsipin, gusto talagang malaman ni Yehan kung ang kanyang dalawang kakayahan sa clairvoyance at time stillness ay mapapabuti. Ang pasilyong ito ay napakahaba. Naglakad sina Yehan at Mo Feiwo sa buong daan, at ang uri ng bagyo ng pagkawasak ay paminsan-minsang lilito sa harap nila, ngunit dahil kay Yehan, ang mga bagyong pagkawasak na ito ay naging kanyang mga suplemento. 10 minuto ang lumipas, sina Yehan at Mo Feiwo ay lumabas sa pasilyo. Siyempre, naglalakad sa buong pasilyo, sina Yehan at iba pa ay nakakita ng hindi kukulangan sa 20 bangkay na nagparamdam kay Yehan ng kaunting swerte. Kung hindi niya nakuha ang Yin Yang double beads, gusto nilang ligtas na makapasa sa pasilyong ito. Napakahirap pumunta rito. Bukod dito, maraming bangkay sa pasilyong ito, marahil ay mayroon din sa 2 iba pang pasilyo. Gayunpaman, matapos makalampas sa pasilyo, ang nagulat kina Yehan at iba pa ay ang isa pang bulwagan na lumitaw sa harap nila. Ang bulwagang ito ay mas marilag kaysa sa nasa labas, at ang mga haligi ay tila umaabot sa langit. Matayog sa bulwagang ito, isang maringil na aura din ang kumalat mula rito. Panloob na mundo. Nagulat na sabi ni Mo Feiwo sa tabi ni Yehan. Kabanata 1348. Panloob na mundo. Nagtatakang tumingin si Yehan. Sabi ni Mo Feiwo, kapatid Ye, narinig ko mula sa aking ama na ang mga malalakas na nakarating na sa isang tiyak na antas ng pagiging transcendent ay may kakayahang lumikha ng kanilang sariling panloob na mundo, at ang panloob na mundong ito ay maaaring mukhang walang espesyal, ngunit pagkatapos itong makapasok, ito ay magiging isang uri ng panloob na mundo. Makikita mo na mayroong maraming espasyo sa loob, tulad ng palasyo na nakita natin sa labas, kahit na ito ay napakalaki, nalampasan na natin ang diameter ng palasyong iyon sa daan. Tumango si Yehan. Naglakbay sila ng 2 o 3 kilometro sa pasilyong iyon kanina, at ang distansyang ito ay nalampasan na ang diameter ng palasyo sa labas. Ang buong bulwagan ay napakalaki, at ang mga haligi ay nakatayo sa ibabaw ng bulwagan. Ayon sa visual inspection, marahil ay mayroong daan-daan sa mga ito. Sa isang sulyap, tila ang bulwagang ito ay isang maze na nagpapagulo sa mga tao. Gayunpaman, sa itaas ng marilag na bulwagang ito, sina Yehan at iba pa ay nakatitig sa mga duguan na bangkay. Ang mga kondisyon ng kamatayan ng mga taong ito ay lubhang nakakatakot, na parang dinurog sila hanggang sa mamatay ng isang uri ng grabidad. Feiwo, sumunod ka sa akin ng maigi, huwag kang mawawala sa focus. Tinitingnan ang layout ng bulwagan, sinabi ni Yehan kay Mo Feiwo, at pagkatapos ay maingat na naghanap sa bulwagan. Matapos makapasok sa bulwagan mula sa harap ng pasilyo, ang mga haligi ay biglang umikot at tumama kina Yehan at iba pa mula sa lahat ng direksyon. Ang nakakatakot na bilis at pagkamatay ay nagparamdam ng pagkurap sa mga mata ni Yehan. Hindi, kapatid Ye, ito ay isang formation. Kasunod ng pagsigaw ni Mo Feiwo, ang mga haligi sa kanilang paligid ay dumating na sa paligid nila, sinusubukang durugan ang 2 sa mga piraso sa formation. Wasakin. Malakas na sumigaw si Yehan sa kanyang puso. Ang kapangyarihan ng 9 na antas ng digmaan ay sumabog mula sa kanyang katawan sa isang iglap. Ang Oni Sword ay agad na nakuha, si Yehan ay nagwalas sa 4 na direksyon gamit ang kanyang espada, at ang nakakatakot na sword energy ay kumalat sa bulwagan. Tinutungo ang mga yaong ang nakakatakot na mga haligi ay naglunsad ng isang nakapipinsalang pag-atake, ngunit kahit na ang pag-atake ni Yehan ay makapangyarihan, hindi nito ganap na masisira ang mga haliging papalapit sa kanila, at halos mapabagal lamang ang kanilang bilis ng pag-atake. Sa tabi ni Yehan, si Mo Feiwo ay nagwawasiwas din ng kanyang espada laban sa mga haliging sumabog mula sa lahat ng direksyon, ngunit ito ay may kaunting epekto rin. Nang makita ito, nanlamig ang mga mata ni Yehan, at agad na naging kakaiba ang kanyang mga mata, at ang kapangyarihan na nagpabagal sa nakapalibot na espasyo ay kumalat. Nang ang kapangyarihang iyon ay kumalat sa paligid ni Yehan, si Mo Feiwo ay biglang nagulat na makita na ang bilis ng mga haliging sumasalakay sa kanila sa paligid nila ay bumagal.
Talaga nga, natutuwa si Yehan. Matapos sipsipin ang mga puwersa ng yin at yang sa tunnel kanina, kahit na ang kakayahang ihinto ang oras ay bahagyang napabuti pa rin ito. Maglakad. Ginamit ni Yehan ang kakayahang ihinto ang oras. Bagaman ang saklaw ay hindi gaanong malaki, sapat na ito upang makabili ng oras para kina Yehan at iba pa. Nang bumagal ang bilis ng pag-atake ng mga Holijing iyon, si Yehan ay nakadala na kay Mo Feiwo doon. Sa pillar formation, sa ilalim ng ilang mga kislap, dumaan sila sa formation ng walang anumang panganib at lumitaw sa labas ng formation. Napaka-dangerous, kapatid Ye, salamat sa iyo. Lumingon si Mo Feiwo, at tiningnan niya ang mga Holijing tila umaabot sa langit at isang takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Ano ang nangyari sa duguan na bangkay? Mukhang hindi gaanong madali ang makakuha ng magagandang bagay sa Yinyang Underground Palace na ito. Kung hindi ka mag-iingat, iiwan mo ang iyong buhay dito. Tinatakpan ito, hindi nila namalayan na ang kabilang dulo ng formation ay isang walang laman na espasyo. Sa sandaling ito, sa walang laman na espasyong ito, may mga figurang nakatingin sa espasyo, at nararamdaman ang paggalaw sa likuran nila, ang mga taong ito ay lumingon upang tingnan sina Yehan at iba pa. May darating na naman. Mukhang may kakayahan sila, at kayang lampasan ang Yin-Yang Dao at Tungtian Formation. Ang dalawang antas na ito ay hindi gaanong mahirap, at kung ikukumpara sa totoong Tungtian Formation, ang Tungtian Formation na ito ay hindi man lang isang patak sa balde. Ngayon ay isipin natin kung paano lampasan ang Stoneman Formation. Oo nga, marahil ay makakapasok tayo sa totoong Yin-Yang Underground Palace sa pamamagitan ng Stone Formation na ito. Gayunpaman, ang Stone Formation dito ay dapat na nawasak na ng mga eksperto hindi pa katagal, marahil ay may pumasok na bago tayo. Naglakad sina Yehan at Mo Feiwo pababa sa mga hagdan. Ang espasyong ito ay marahil kasing laki ng isang football field. Mayroong higit sa 30 tao rito sa sandaling ito. Ang pinakamahina sa mga taong ito ay lahat ng 3 bulaklak na tao, kapaligiran, ang pinakamalakas ay nasa tuktok na ng pagtitipon. Ang titig ni Yehan ay nagwales, at sa harap ng mga taong iyon, may 3 higanti na may taas na 4 o 5 metro na hamarang sa daan ng lahat. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagmula sa 3 higanting ito. Ang uri ng kapangyarihan ay nagparamdam kay Yehan ng isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi. Gayunpaman, ang nagulat kay Yehan ay sa harap ng 3 higanting ito, 5 higanti na ang nahulog sa lupa. Ayon sa sitwasyon, mayroong nakatalo sa 5 higanting ito, ngunit sino ang may ganitong nakakatakot na lakas? Tiningnan ni Yehan ang 5 higanti na nahulog sa lupa na may walang kapantay na pagkagulat. Ang isang napakataas at nakakatakot na higanti, sa unang tingin, ay isang mabangis na lalaki na may walang katapusang lakas at walang kapantay na lakas sa pakikipaglaban. Talagang nahulog siya ng 5. Sino ang may-ari nito? Ganoon nakakatakot na lakas. Agad, muling gumalaw ang mga mata ni Yehan. Sa likod ng 3 nakatayong higanti, mayroon ding 3 pasilyo, at isang higanti ang nakatayo sa harap ng bawat pasilyo. Sina Yehan at Mo Feiwo ay naglakad sa likuran ng grupo ng mga tao, sinusuri ang 3 higanti sa malapitan, mas nararamdaman nila ang nakakatakot na aura na kumakalat mula sa 3 higanti. Bukod dito, sa harap ng 3 higanti, may mga bangkay pa ring nakahiga sa lupa. Ang mga bangkay na ito ay direktang binomba at pinatay ng suntok ng higanti, at ang ilan sa kanila ay may mga utak na tumalsik na mukhang nakakatakot. Ang 3 malalaking lalaking ito ay napakahirap harapin. Kung magpapatuloy tayong maghintay ng ganito, natatakot ako na ang lahat ng magagandang bagay sa Underground Palace ay mahahanap na. Oo nga, may pumasok na bago tayo. Dapat tayong maghanap ng paraan para makapasa. Kung mahuhuli tayo, natatakot ako na wala na tayong pagkakataong uminom ng sabaw. Kabanata 1349. City Master Liu, marahil ikaw at si Patriarch Qin lang ang makakapag-utos dito. Bakit hindi kayo dalawa ang mag-isip ng solusyon, paano kung tumulong kami mula sa gilid? Sa oras na ito, may isang taong tumingin sa 2 middle-aged na lalaki. Ang lakas ng 2 taong ito ay nagtitipon sa tuktok, pagkatapos ay si City Master Liu ay maaaring malapit ng makapasa sa Heaven Human Realm, pareho silang kabilang sa mga pinakamahusay na master sa Roushui City. Nang marinig ito, sina City Lord Liu at Patriarch Qin ay palihim ng umisi, at tumulong mula sa gilid. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang dalawa sa kanila ay mauuna? Nahaharap sa 3 higanting ito, sino ang maglakas loob na sumalungat sa kanila ng harapan? Kapatid Ye, ito ay dapat ang matagal nang nawawalang Stoneman Formation. 8 Stonemen ang bumubuo ng isang formation. Ngayon ang Stoneman Formation na ito ay halatang nawasak na.
Tatlong stonemen lang ang umiiral, ngunit kahit na tatlong stonemen lang ang mga tao, natatakot akong mahihirapan tayong makalusot. Sa tabi ni Yehan, sinabi ni Mo Feiwo kay Yehan. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yehan at nagsabi, dahil nandito na tayo, kailangan kong sumugod para tingnan. Hindi ko ugali ang madaling sumuko. Bata, gamit ang iyong tono, may paraan ba para makalusot? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, isang taong nasa tabi niya ay sinaman siya ng tingin. Ngumiti si Yehan at nagsabi, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Matapos sabihin iyon, naglakad si Yehan pasulong at naglakad patungo sa isa sa mga stone figures. Nang makita ito, tinitigan ni Mo Feiwo ang kanyang likod na may kaunting pag-aalala. Hehe, mukhang gusto nitong batang ito na subukan ito ng mag-isa. Nag-iisip ka ng sobra, hindi tayo sigurado kung paano haharapin ang tatlong stonemen na ito, ang batang ito ay maghintay na lang mamatay. Nang makita si Yehan na naglalakad patungo sa tatlong stonemen ng mag-isa, ang mga mapang uyam na tingin ay napunta sa kanyang likod. Sa harap ng tatlong stonemen, si Yehan ay nakatayo na may hawak na espada. Bigla, ang nakakatakot na liwanag ng espada ay parang kulog. Nang makuha ang Moni's sword, ang umiikot na presyon ng espada ay kumalat sa paligid, walang kapantay. Boom! Bigla, nang makuha ni Yehan ang kanyang espada, nakita niya ang isang stoneman na humakbang pasulong, na parang isang napakalaking bato ang nahulog mula sa langit at nahulog sa lupa. Pagkatapos, ang stoneman ay sumigaw, at ang malaking kamao ay tumama halika, ang suntok na iyon ay puno ng napaka-nakakatakot na kapangyarihan, kasing lakas ng isang bundok. Boom! Sa ilalim ng titig ng paligid, ang Moni's sword ni Yehan at ang kamao ng stoneman ay nagbanggaan ng mabangis, isang nakakatakot na pagyanig ang nailipat sa intersection point ng pag-atake, ang mga alon ng nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat sa paligid, at agad, naramdaman lamang ni Yehan ang kanyang braso na may hawak na espada ay nanghina, at ang sakit sa kanyang tiger's mouth ay napaka hindi kayang tiisin na ang Moni's sword ay halos lumipad mula sa kanyang kamay. Pagkatapos ng isang paghaharap sa stoneman, ang katawan ni Yehan ay mabilis na umatras sa lupa, at ang puwersa mula sa banggaan ay nagparamdam sa kanyang mukha na sobrang pula. Kayong mga nag-iisip ng sobra, kung ang stone formation ay napakadaling harapin tayo, paano sila makukulong dito? Sa paligid, ang mga mapang uyam na tingin ay napunta kay Yehan na umatras. Naranasan na nila kung gaano makapangyarihan ang human formation. Wala sa mga taong narito ang makakaharap sa stoneman ng mag-isa. Kapatid Ye, nang makita ito, si Mo Feiwo ay nagmadaling lumapit sa likuran ni Yehan. Ayos lang ako. Umiling si Yehan, tinitingnan ng stoneman na umaatake sa kanya na may liwanag sa kanyang mga mata. Nang salakayin ni Yehan ang stoneman na ito, ang dalawang iba pang stonemen sa harap ng kuweba ay hindi gumalaw. Iniisip ito, tumawa si Yehan, at muli siyang tumakbo. Whoosh whoosh! Ang nakakatakot na bilis ay parang isang multo, ang figure ni Yehan ay nahati sa dalawa, pagkatapos ay nahati sa tatlo, isang kabuoang anim na anino ang sumabog patungo sa stoneman. Agad, nakita niya ang nakakatakot na braso ng stoneman na parang isang makapal na mahabang sibat. Son Yehan ay nagwalas, at ang nakakatakot na puwersang iyon ay direktang sumabog sa hangin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isa sa mga figure ay biglang bumilis, ang nakakatakot na bilis ay parang isang sinag ng liwanag, ang tunay na katawan ni Yehan ay nakaligtas sa pag-atake ng makapal na braso ng stoneman, at biglang lumitaw sa harap niya. Ang kaliwang posisyon ng stoneman. At sa sandaling ito, ang makapal na mga braso ng stoneman ay dinurog ang anino ni Yehan sa mga piraso. Tawa! Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng ginto ay sumabog mula sa katawan ni Yehan, tinutungo ang malaking ulo ng stoneman at hinihiwa ito. Gayunpaman, nang ang espada ni Yehan ay malapit nang tumama sa stoneman, ang kanang kamao ng stoneman ay tumama sa katawan ni Yehan na parang kidlat. Ikaw ang naghihintay. Ngumisi si Yehan, at ang Moni's sword na paalang na hinihiwa ang ulo ng stoneman ay agad na nagbago ang trajectory ng pag-atake. Sa ilalim ng aksyon ng inertia na iyon, ang katawan ni Yehan ay biglang nahulog, na nagdulot sa stoneman ng suntok na tinutungo kay Yehan ay direktang tumama sa katawan ng isa pang stoneman na hindi gumagalaw. Boom! Ang nakakatakot na puwersa ng stoneman ay sumabog, at ang katawan ng isa pang stoneman ay agad na nagkalat sa lahat ng direksyon na parang tinamaan ng husto. Ang mga malalaking bato ay tumama sa lahat ng direksyon, at ang figure ni Yehan ay lumipad pabalik sa sandaling ito na may ngiti sa kanyang mukha. Ang intensyon ay dahan-dahang umakyat sa kanyang mukha. Kabanata 1350.
Nang makita ito, ang mga taong nasa paligid ay nagulat. Ang talinong tao, ginamit niya ang kanyang lakas para lumaban sa Stoneman. Bagamat ang Stoneman ay may kapangyarihan, wala itong karunungan. Kung walang pumapasok sa kanilang saklaw ng pag-atake, hindi ito kusang loob na aatake. Gayunpaman, hindi madaling gamitin ang kapangyarihan ng Stoneman para harapin ang Stoneman. Huwag maliitin ang taong ito. Gayunpaman, ang isang Stoneman ay nawasak, at ang natitirang dalawang Stonemen ay tila nagalit ng sama-sama. Ang umuungal na tunog ay nagmula sa kanilang mga bibig, at ang natitirang dalawang Stonemen ay biglang umalis sa pasukan ng kuweba. Naglalakad patungo kina Yehan at iba pa na may nakakatakot na puot. Ang isang Stoneman ay nawasak, at sa harap ng pasukan ng kuweba, ang natitirang dalawang Stone Figures ay tila nagalit ng sama-sama. Umalis sila sa pasukan ng kuweba isa-isa, umuungal patungo kina Yehan at iba pa na may umuungal na mabangis na aura. Hindi maganda, ang dalawang taong ito ay Nenas. Nang makita ito, lahat ay nagulat, ang mga Stonemen ngayon ay walang pagkakaiba sa dati, silang lahat ay gumagalaw, hindi madaling manalo gamit ang katalinuhan. Mags ipagkalat. Sa oras na ito, sumigaw si Yehanhan, at bago pa man mahulog ang tinig, hinailan na niya si Mo Feiwo at umatras. Nang marinig ito, lahat ay nagsipagkalat din, at mas madaling maging isang Stoneman kapag sila ay nagtitipon-tipon ang mga target ng pag-atake ay nakakalat, hanggat hindi sila tinututukan ng mga Stonemen, ligtas sila sa ngayon. Sa walang laman na espasyong ito, mahigit 30 katao ang nagsipagkalat isa-isa, at ang dalawang matangkad na Stone Figures ay sabay na umungal. Ang gumugulong na tunog ay nagbalikwas sa espasyong ito sa loob ng mahabang panahon, at ang tunog ay parang kulog. Sa isang iglap, nakita ko ang isang Stoneman na biglang sinuntok ang isang tao gamit ang kanyang kamao. Ang suntok na iyon ay nakakatakot. Bago pa makatakas ang lalaki, pinatay siya ng nakakatakot na suntok ng Stoneman. Durog-durog. Nang makita ito, ang mga multo ng lahat ng tao ay nanginginig. Kung ang sino man ay malas at tinututukan ng Stoneman, tiyak na walang paraan palabas. Gayunpaman, habang inaatake ng Stoneman ang iba, si Yehan, na orihinal na hinayla si Mo Feiwo paatras, ay sumugod pasulong, at ang pagsabog ng bilis na iyon ay dumaan sa pagitan ng dalawang Stonemen na parang isang bugzo ng hangin. Naramdaman ito, nakita ko ang mga kamao ng dalawang Stonemen na bumaba mula sa langit isa-isa, binomba sina Yehan at ang dalawa sa kanila. Bang-bang! Ang nakakatakot na kamao ng Stoneman ay nahulog sa lupa. Si Yehan ay hinayla si Mo Feiwo para makaiwas sa dalawang nakakatakot na suntok ng Stoneman. Nang ang puwersa ng epekto ay kumalat, ang dalawa ay direktang kinuha sa isa sa mga butas. Hayop! Nagalit sina City Lord Leo at Patriarch Qin nang makita ito, at ang dalawa sa kanila ay nagmadaling patungo sa pasukan ng kuweba. Ang buhay at kamatayan ng iba ay walang kinalaman sa kanila. Pagkatapos makapasok sa pasukan ng kuweba, mga 100 metro ang layo, sina Yehan at Mo Feiwo ay nakaramdam lamang ng pagliwanag ng kanilang mga mata. Agad, dumating sila sa isang yungib na bato. Ang buong yungib ay parang isang malaking sala, puno ng magagandang bagay. Sa paligid nito, ang mga hanay ng mga bookshelf ay umaabot, at sa ibabaw ng mga bookshelf, ang mga maliit na bote ng iba't ibang kulay ay inilagay. At sa gitna, mayroong isang bahay na bato na may diameter na mga 10 metro. Ang paligid ng bahay na bato ay umaabot sa lahat ng direksyon. Ang hugis ng bahay na bato ay halos kahawig ng isang peel furnace. Nang makita ito, si Mo Feiwo ay nagulat na nagsabi, "Kapatid Ye, narinig ko na si Venerable Yin Yang ay isang alchemist din. Mukhang nakarating na tayo sa kanyang alchemy room." Nagsabi si Yehan na may ngiti, "Mukhang walang nakadalaw pa sa lugar na ito, huwag kang mag-emote, mas mabuting kumilos muna, baka may sumalakay mamaya." Pagkatapos ng lahat, ang dalawa sa kanila ay tumakas, tumayo sa isang tabi, at direktang naghanap sa yungib. Tinitingnan ng mga bote ng gamot na tableta sa mga bookshelf, hindi tiningnan ni Yehan kung ano ang nakasulat sa mga ito, at inilagay ang lahat ng magkasama. Pagkatapos makapasok sa Summero Ring, mabilis na kinuha ni Yehan ang lahat ng mga gamit sa dalawang bookshelf. Sa oras na ito, si Yehan ay dumating sa isang bookshelf. Walang bote ng mga tabletop sa bookshelf na ito, ngunit 3 piraso lamang ng kristal na jade. Ang 3 piraso ng jade na ito ay kasing laki ng isang kamao, at hindi ko alam kung ano ang gamit nito. Sa 3 jade stone na kasing laki ng kamao, nakaramdam si Yehan ng kakaibang pag-aalsa ng kapangyarihan. Hindi pinag-aralan ni Yehan ang 3 piraso ng jade, at direktang inilagay ang mga ito sa Summero Ring. Sa kabilang panig, bagamat ang bilis ni Mo Feiwo ay hindi kasing bilis ni Yehan, halos naskan na niya ang mga istant na iyon.
Agad, may isang excited na ekspresyon sa kanyang mukha, naglakad siya patungo kay Yehan na may isang malaking bag ng mga gamit sa kanyang mga bisig. Kapatid Ye, narito, kumita tayo ng malaki sa pagkakataong ito. Sinuri ko lang, at may ilang uri ng mga elixir dito na napakahirap gawin, at mahirap din makuha. Nang makita si Mo Feiwo na may excited na mukha, inilagay ni Yehan ang mga gamit na hawak niya sa kanyang mga bisig sa Zumi Ring, at nagsabi na may ngiti, mukhang hindi tayo nagpunta sa yinyang underground palace na ito ng walang kabuluhan, kahit na walang ibang pakinabang sa hinaharap, hindi ito walang kabuluhan para sa mga bagay na ito lamang. Nang marinig ito, si Mo Feiwo ay excited na tumango. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa pasilyo na pinanggalingan ni Yehan at iba pa, ang mga figure ay lumitaw isa-isa. Ang unang lumitaw ay si City Lord Liu, at sa likuran niya ay 4 o 5 nag-aaruga ng 3 bulaklak na kaharian. May 3 pasukan mula sa Stoneman Formation. Sina City Lord Liu at iba pa ay nagkataong gumamit ng parehong ruta gaya ni Yehan. Tungkol naman sa kung saan haantong ang 2 iba pang pasukan, walang nakakaalam. Tinitingnan ng mga walang laman na bookshelf, sa sandaling ito, ang mga mukha ni na Liu Chengzhou at iba pa ay biglang naging napakapangit. Ang kanilang mga mata ay malungkot na nakatingin kina Yehan at sa dalawa sa kanila. Hindi na kailangang sabihin, alam nilang lahat na ang lahat ng magagandang bagay ay napunta sa bulsa ni Yehan at iba pa. Naramdaman ng mga nakamamatay na tingin ni na Lord Liu at iba pa, si Yehan ay kalmado ang itsura. Sa sandaling ito, ang titig ni Yehan ay nakatingin na sa bahay na bato na kahawig ng isang peel furnace. Ang bahay na bato na ito ay umaabot sa lahat ng direksyon, at may ilang mga pasukan sa paligid nito, ngunit hindi alam ni Yehan kung ano ang nasa bahay na bato na iyon. Naramdaman ng titig ni Yehan, sina City Master Liu at iba pa ay bumantong hininga ng malamig at tumingin sa bahay na bato. Sa susunod na sandali, sina City Master Liu at iba pa ay nagmadali patungo sa bahay na bato. Ang bahay na batong ito lamang ang hindi binisita ni Yehan at iba pa.